Sa puntong ito, kausapin po natin live si dating Pangulo at ngayon ay Manila Mayor-elect Joseph Ejercito Estrada. Mayor Estrada, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po naman, Aling Mel Chanco. Ay naku, wag po namang ali. Tita na lang. Madam Mel. Uy, kumusta na po unang araw ninyo dyan? Bilang alkalde ng Maynila, ano bang pakiramdam balik na naman kayo sa government office after a long time? Mayor. Oo, talagang lalaan ko na itong huling mga taon ng aking buhay para sa makatulong at para sa kapakanan ng ating mga kababayang kapuspalad. Kayo po'y nahaharap ngayon sa napakalalaking mga trabaho dyan sa binitawan yung pangako, Mayor. Pero nais ko lang makuha ho ang inyong saloobin, kaugnay yung issue ngayon dyan sa Maynila, yung Santa Ana Oil Depot. Mayor, what's your take on that problem, Mayor Estrada? Well, sa akin, kung ako'y tatanungin, dapat matagal na naalis yan. Dahil delikado yan. Kung ano mag-leak o biglang sumunog yan, puputok yan, baka pati Malacanang, madamay. It's a dangerous place. Kaya kailangan maalis talaga yan agad. At ngayon po kayo mayor na, meron po ba kayong pinaplanong mga hakbang para nga maisakatuparan yung nakikita niyong malaking ambang danger, peligro dyan sa Maynila, Mayor Estrada? Yun nga ang pag-uusapan namin yung mga konseho. Dahil noon, nabanggit sa akin yan ni Vice Mayor Isko na meron na silang ordinansa pero na-extend na naman daw. Kaya pag-aaralan namin ngayon at kakausapin ko itong mga konsyal kung paano gawin at lalo silang madali ang pag-alis nila dito. Mayor, jam na po ba kayo mamamalagi dyan sa inyong tahanan sa Santa Mesa? Siyempre, tiga Maynila naman ako talaga dahil dito ako pinanganak sa Tondo, Manila. Dito rin ako sumikat sa Maynila. Itong huling taon ko, dito ko na nilalaan para sa kapakanan ng mga Malinenyo. Si Doktora Loy Hubay, nandyan na rin sa inyo dyan, sa Maynila. Paminsan-minsan, hindi pa siya nasasanay dito sa Maynila Pero malagi ka masasanay na rin siya. Ano po yung mga bagong patakaran na ipatutupad po ninyo dyan sa City Hall? Araw-araw po ba nandiyan dyan kayo, Mayor? Pagpapatuloy ba yung umagang pagpupulong ng mga empleyado ng National Anthem kasama? May mga programa po ba kayo na nais ninyong ipagpatuloy? Mga programa rather ni Mayor Lim na nais ninyong ipagpatuloy? Marami tayong programa para sa dahil itong, alam mo naman, Mel, hindi naman ako kailangan manira pa. At hindi ako naninira. Yung sinasabi ko, yung pawang katotohanan. Itong ayon sa pagsusuri ng mga profesor ng Universidad ng Pilipinas, dito sa Maynila, ang the highest level of poverty incidence. Kaya dito raw sa Maynila, ang pinakamaraming mahihirap. At ayon din sa findings ng profesor ng mga UP, dito rin sa Maynila, ang pinakamaraming walang trabaho. Kaya ang findings naman ng DILG, out of the 38 highly urbanized cities, ang Maynila ay number 36. Napag-iwanan na tayo, napag-iwanan na ang Maynila, napag-iwanan ng mga kalapit lungsod. Naiwanan ng Makati, Quezon City, Mandaluyong, Pasig, Parañaque, pati Valenzuela, naiwanan na ang Maynila. Kaya nakakalungkot dahil ang Maynila is supposed to be the capital country, the capital city of the country. Ang Maynila ang mukha ng ating bansa. Tsaka nakakalungkot nga, yung basa ko sa payagan na yung isang author ng journalist na pangalan Dan Brown,
Manila raw is gates to hell. Kaya nakakalungkot. Pero sa akin hindi naman tayo dapat magalat sapagkat para sa akin it is a wake-up call. Kailangan magising na ang mga tiga Maynila at magkaisa at magtulungan para maibalik yung dating sigla at dating gloria ng Maynila. Mayor Estrada, may tuturing Alam po mo- kayong political survivor. Dahil sa dami ng mga pinagdaanan ninyo sa politika, no? Na sari-sari ng kontrobersya. Ano po ba ang sekreto? Natuklasan na po ba ninyo sa haba ng inyong paglilingkod? Go ahead, sir. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, may kasabihin nga sa wikang English, you can never put a good man down. Kaya ano man ang mga black propagandang ginawa laban sa akin, ano mga batong mga binato sa akin, ang masang Pilipino ay mahal pa rin ako at hindi ako iniiwan. At kaya itong huling taon ng aking buhay, nilalang ko na rin sa kanila. At hindi ko sila maring iwan dahil malakas pa naman ako. Yun na nga ho sana, aking isusunod na tanong Kamusta po ang inyong kalusugan? Ay, okay na okay. Malakas pa tayo. May asim pa tayo. Iba yata nasa alam mo, isip Mel, nyo Go ahead, ang sir. malaking problema, Mel, no, seriously speaking, Apo. this is the report of Commission on Audit. Manila has a deficit of 3.5 billion. Ito last year, ngayon mas malaki na, this year. And as of February 21st, ang Maynila has not paid the Meralco bills, almost 600 million. Hindi nakakabayad sa Meralco. Kinakabahan nga ako Baka putulan lang kuryente ito Maynila, baka biglang dumilim. Naku, pagka napapakinggan ko po kayo, Mayor Estrada, parang napakarami niyong kailangan na sikasuin at kayo po'y babantayan ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga taga-Maynila. Ako po'y magpapasalamat na sa inyo. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa 24 oras. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Madam Mel.